Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay wala pong sawa na bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Dumating po tayong muli sa panibagong araw at oras ng ating mga pakikinig sa mga banal na salita ng Diyos na Kanya pong inalihim sa hiwaga sa maraming mga tao at ipinasulat po niya sa mga propeta at sa Kanyang mga apostol sa mga banal na kasulatan, na ito po ngayon ang ating nagiging saligan at siyang ating ninanasa na lubos na maunawaan tulad po ng itinuro sa atin sa maraming mga araw sa Isaias 34:16 na nagsasabing babasahin natin sa Biblia, pag-aaralan natin, hindi na natin kailangan kumuha pa ng ibang mga aklat sapagkat narito ang salita ng Diyos at ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan din po ng ating Panginoong Hesukristo na ang mga banal na kasulatan sa Kanya pong San Juan 5:39, ito ang magpapatotoo sa ating mga tao tungkol sa Kanya. At naliwanagan po natin, mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid sa ating mga nagdaang pakikinig, ang maraming mga bagay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, at gayon din po sa tunay na mga kadahilanan kung bakit tayo po ay Kanyang nilalang sa sanlibutan. Sa araw at oras pong ito ay magpapatuloy po tayo ng pakikinig. Datapwat tulad po ng ating kinagagawian, yayamang ang karunungan ng Diyos ang siyang magliliwanag sa atin ng landas ng buhay natin dito sa lupa, at salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Hayaan po ninyo na atin munang pagsamasamahin ang ating mga puso, isip at kaluluwa sa Espiritu at magpailang lang po muna tayo ng lubos na paggalang, pagtangkilik at paghingi ng saklolo sa Kanya, tungo po sa lalong liwanag na ibibigay niya sa bawat isa sa atin na nakikinig sa araw at oras na ito. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal, sa dakilang araw pong ito, tanggapin mo po ang aming mga taos sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat po, Ama, sa maraming mga araw na lipos ng kapayapaan, ng buhay, kagalingan at mga kalakasan na ipinagkaloob mo po sa amin na iyong mga walang kabuluhang mga alipin at mga nilalang. At sa araw at sa oras pong ito, sa banal at napakadakila mo pong pangalang Kristo Jesus, nagpapakumbaba kami, Ama, at naninikluhod, nangangayupapa sa iyong banal na kaitaasan. Una po sa lahat, idinadalangin namin na kung kami man po ay nagkulang at nagkasala sa iyo, nasumpungan mo kaming nagkaroon ng pagkamuhi laban sa kanino man sa aming mga kapwa-tao, o ang aming mga bibig ay nakapagsalita ng karumal-dumal at ng mga kasinungalingan. Ama, maawat mahabag ka po sana sa amin. Nalalaman namin, hindi mo pinakikinggan ang tawag, panalangin at mga paglilingkod ng mga taong makasalanan. Datapwat, Ama, alang-alang po sa mga katotohanan
na kung iyong loloobin ay muli mo pong iparirinig sa amin. Una po sa lahat, Panginoon, pagindapatin mo po kami. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Higit na nga ang iyong alipin, Panginoon, sana patuloy mong gamitin at kasangkapanin ang kanyang bibig at ang kanyang labi, na kung paanong nang unang kapanahunan ng iyong bansa ng Israel, kung paanong ikaw ay naglalagay ng iyong salita sa bibig ng mga propeta, ng iyong mga unang banal, gayon din sana ang gawin mo sa iyong hamak na lingkod. Panginoon, tulungan mo na huwag makita ng mga nakikinig at ng aming mga mahal sa buhay, kaibig at kapatiran, ang kanyang kaliitan at ang kanyang kamangmangan. Sana, Panginoon, bigyan mo at langkapan mo po ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung dumating sa amin ang iyong mga aral at palatuntunan, ito po ay masampalataya na naming ikaw ang tumatayo at nagtuturo sa amin, at ang lahat po ng mga aral na aming mapapakinggan, bigyan mo po ng kapangyarihan, makapagpabago po ng aming masasamang mga puso, isipan at mga masasamang kaugalian. Sa pamamagitan po ng iyong mga aral, Ama, papatnubayan mo lamang kami po'y bigyan mo ng pusong laman, marunong tumanggap ng iyong mga saway, marunong tumanggap ng iyong mga palatuntunan, at sa ikalawang pagparito mo po'y pagkalooban mo po sana kaming lahat ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, ingatan mo po ang lahat ng nagsisipakinig. Kaawaan at kahabagan mo po silang lahat. Tulungan mong kung sila man po ay tulad sa mga tupa na naliligaw sa landas ng mga kadiliman o sa mga maling mga salit-saling aral at mga utos ng mga tao sa sanlibutan. Aman Diyos, pawiin mo po ang kanilang kalumbayan, hanguin mo po sila sa tiyak na mga kamatayan, sa ikalawang parusa mo pong kamatayang dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, at sa pamamagitan po ng mga aral na iparirinig mo po sa amin, silang lahat, Aman Diyos, magsitanggap sa iyo, magpakumbaba, magsisi ng kanilang mga kasalanan, at sa huling araw na ito'y tatakan mo rin sana sila ng iyong banal na pangalang Diyos at Kristo Jesus sa iyo pong banal na iglesia na ililigtas mo sa iyong ikalawang pagparito sa mga huling araw ng sanlibutan. Ama, lubos ang aming pananampalataya na dininig mo po, dinirinig at pinakikinggan ang aming mga samo, ang aming mga daing at panalangin, kami pong lahat, maging ang aming mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo kasangbahay, kamag-anakan sa laman, higit na nga ang mga kaibigan namin na nagsisipakinig, at ang lahat ng iyong mga anak sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kami po iyong pagpapalain, kami po iyong tuturuan, ang lahat po ng ito'y idinadalangin namin at ipinakikiusap sa tanging pangalan at karapatan po lamang ng nag-iisa po naming Diyos na si Kristo Jesus, mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Bago po tayo magpasimula sa ating aralin bilang ika-11, ay ibig po ng Panginoon na atin munang sumandaling sa uyan ang nakalipas nating aralin, ang bilang ika-10, na walang iba kung hindi po ang tinatawag na opisyal na pangalan ng iglesia na inilagay ng Diyos nang siya po ay magkatawan tao dito sa lupa. Ipinakilala po sa atin ang kahalagahan ng mabuting pangalan. Kung tayong mga tao, kapag tayo ay nagkakaroon ng mga anak, hindi natin nalilimutan na lagyan ng pangalan, at malimit po na talagang mga mabubuting pangalan ang ikinakapit natin.
Sapagkat ang wika po ng Biblia, ang mabuting pangalan ay higit na mainam kaysa ginto at pilak at mga kayamanan. Kaya naman mga magulang, ang pangalan po ay mahalaga. At hindi po totoo ang sinasabi ng maraming mga tao, anuman ika ang pangalan ng iyong relihiyon o ng iyong iglesia, lahat iyan ay pare-pareho at sa langit din daw ang tuloy. Naliwanagan po natin, may daan na tila matuwid sa tao. Sa aklat po ng Kawikaan 14:12, kung natatandaan ninyo, may daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo noon ay kamatayan o impyerno. Kaya po hindi maaaring sabihin na hindi mahalaga ang pangalan. Pinaliwanag sa atin ng Biblia, yun lamang pangalan na Dios, Diyos ay kapangyarihan na at makapagliligtas na. At nang magkatawan tao nga po ang Diyos, ang wika nga sa atin, upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa o ng tubig. Kaya nga po yung Diyos at yung Kristo Jesus, sa San Juan 10:30 niliwanag sa atin, ako at ang Ama ay iisa. Kaya po nang kanyang itayo ang kanyang iglesia, na itinayo niya sa ibabaw ng malaking bato, hindi po kay Pedro, mga magulang at mga kapatid. Si Pedro po ay maliit na bato. Ang malaking bato na pinagtayuan po ng iglesia, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos mismo. Ang Panginoon Diyos ang malaking bato, si Kristo ay malaking bato sa panulok, mga iginagalang na tagapakinig, kaya itinayo sa kanya rin. At natutuhan natin, ang iglesia po ay katawan ng Diyos, katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Kaya po ang opisyal na pangalan ay napasulat, na rehistro sa Biblia, ayon po kay Apostol Pablo sa unang Tesalonica 2:14, tayo na mga tao sa huling araw, tayo na ibig maging banal, tayo na ibig na maging mga anak ng Diyos. Ang wika ni Apostol Pablo, kayo ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kung bakit po sinasabing tumutulad tayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, yun po ang unang-unang iglesia na itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Nasa Jerusalem po ang Panginoong Hesukristo nang sabihin niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At naliwanagan natin, nagkaroon ng mga miyembro yaon, mga magulang at mga kapatid, at nang ang lalaking si Pablo ay isugo sa labas ng bansa ng Israel, nakapagtayo po siya ng mga iglesia, nakapagbautismo siya ng mga bagong kapatiran sa Corinto, sa Thessalonica, sa Colossos, sa hanggang malayong dako ng Espanya, hanggang sa Roma, mga kapatid at mga magulang, sa Cappadocia, sa maraming dako ng sanglibutan noon. At ang lahat po ng mga yoon, tulad nga ng sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto kay Kristo Jesus, sa mga pinapagiging banal sa huling araw. Sa makatwid, kung tayo nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at tayo'y mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, halimbawa po sa amin, dito sa Pilipinas, meron tayong mga kapatiran dyan. Halimbawa sa Binyang, meron pong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, iglesia ng Diyos na nasa Binyang, Laguna kay Kristo Jesus. Kaya dito sa Amerika, kami po ang iglesia ng Diyos na nasa Los Angeles kay Kristo Jesus. Kaya naman, yung pangalang Diyos at Kristo Jesus ang inilagay niya at hindi niya inilagay sa pangalan ng tao para po ipakilala na siya, ang Diyos at ang anak ay iisa at ang Espiritu Santo. Unang Juan 5:7,
There are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Kaya ang bawat magpabautismo ay babautismohan sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo, Jesus, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano po ang Espiritu Santo? Sa San Juan 6:63, ang mga salita na sa inyo ay aking sinasalita ay pawang Espiritu at pawang buhay. At yung salita niya ang maglilinis sa atin. Kaya nga kinakailangan tayo makinig ng Biblia, mag-aral ng Biblia, at sundin ang mga itinuturo sapagkat ito ang buong katungkulan nating mga tao. Ecclesiastes 13:12. 13:12 po. O 12:13 kung hindi po ako nagkakamali. Kaya po, napakaliwanag po ang itinawag niya, ipinarehistro niya na pasulat, opisyal na pangalan ng iglesyang itinayo ng Diyos, binayaran niya ng kanyang sariling dugo, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang sino mang naririto po sa loob ng iglesia ng Diyos, tinatawag na katawan ni Kristo, magiging mapapalad kung tayo po magtitiis hanggang kamatayan sa lahat po ng gawang mga kabanalan na ipinaririnig sa atin. 24:13 ng San Mateo, ang magtitiis hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Dito po tayo magtitiis habang nabubuhay sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ililigtas. Hindi po niya ililigtas ang ibang katawan o ang ibang iglesia. Iisa lang po, tandaan po natin yan. Ang iba po na tinatawag sa ibang pangalan, halimbawa, tinatawag sa pangalan ng tao, tinatawag sa pangalan ng mga bansa at ng mga bayan at kung ano-ano pang mga pangalan, napakinggan natin sila'y tulad sa mga tupa na walang leader o walang puno. Sila'y tulad sa mga nangaligaw na walang nagpupuno sa kanila. Sila'y tulad sa mga kawan ng tupa na hindi pinagpunuan. Walang leader. Datapwat sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po ako ang leader, si Cirilo Gonzales, hindi po kung sino man sa loob ng Iglesia. Ang leader natin, walang iba kung hindi ang nag-iisang pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Sa kanya pong unang Pedro, mga magulang at mga kapatid, 2:25, ang ating Panginoong Hesukristo lang ang pastor po natin. Kaya wala po tayong dapat na kilalanin na obispo at pastor ng ating mga kaluluwa kung hindi siya po lamang ang naghandog ng kanyang sariling dugo at buhay. Siya mismo na Diyos na nagkatawan tao, kaya siya lang ang dapat nating susundin, kikilalanin at sasampalatayanan na wag po tayong magsisampalataya sa kanino mang mga tao. Upang wag po tayong wika nga ay maligaw, hayaan yung basahin ko ang unang Pedro muli sa kanyang unang Pedro 2:25, buksan ninyo ang Biblia ninyo. Sapagkat kayo ay gaya ng mga tupa na nangaliligaw. Nung araw naligaw tayo ng ibang relihiyon, ng ibang iglesia. Makinig tayo. Datapwat ngayon na nasa iglesia na tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Ito po ang kahalagahan. Kaya kailangan po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito'y ating aniban, samahan, para tayo'y mapasailalim ng tunay na leader. Hindi tao na namamatay, hindi tao na nagkakamali, sapagkat nasusulat, ang lahat po ng tao ay sinungaling. At sa Romanos 3:10-18, sa huling araw na ito, walang matuwid, wala. Kaya nga po, masasabi natin, ang lahat ng bagay ay salapian, kwartahan, scam. Kaya dito po namin kayo hinihikayat, dito po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang pangalan po, tinatawag sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat iisa ang tatlong ito, at ito ang kanyang pag-aari, ito ang kanyang iniingatan, ang kanyang sarili.
Tulad ng panalangin na iniwan ng Panginoon na pinakahalimbawa sa atin ng mga nakalipas na pag-aaral natin, idinadalangin ko sila sa iyo, Ama, ako'y papanik na dyan, iiwanan ko sila rito, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Tayo po na nasa lupa pa, maiingatan lamang tayo sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat sila ang mga ibinigay mo sa akin at hindi ko ipinapanalangin ang mga labas ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus o yung mga sanlibutan. Ang ipinapanalangin ko sila, tayo, na may tatak ng pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat sa tanging pangalan lamang sa silong ng langit, sa pangalang ito lamang ng Diyos at Kristo Jesus tayo magkakaroon ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan po ang ating napakinggan ng nakalipas na aralin. At ngayon po sa aralin bilang ika-11, ang kaugnayan at kahalagahan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa buhay nating mga tao. Nakakalungkot po at napakapait na aminin na malapit na po ang ikalawang pagparito, malapit na ang araw ng paghuhukom, at ang sumpa ng Diyos ay kanya nang ipapataw ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre, kamatayan magpakaikailanman. Gayon man ay tila wala pa ring nagpapahalaga sa tinatawag na iglesia. Sa buhay ng mga tao ang pag-iiglesia, huwag kayong magagalit sa akin, ito'y nagiging hipokrasiya lamang, kapaimbabawan, pakitang tao. At ang marami pa nga pong mga tao ay nagmamalaki na sila ay membro ng malalaking iglesia, maraming membro, milyon-milyon, pang buong sanglibutan, universal, international. Mga kapatid, ang mga membro, mga artista, mga politiko, mga presidente, mga hari, mga lupa, mga wika nga ay maharlikang mga tao. At dahil dito ay hindi nabibigyan ng pansin ng mga tao kung ano ang tinatawag na kahalagahan ng iglesia. Para sa maraming mga tao, ito ay bahagi lang ng buhay para masabing ikaw ay Kristiyano. Kung hindi ka man Kristiyano, ikaw ay may takot sa Diyos. Halimbawa, kay Buddha, may takot ka kay Confucius, may takot ka kay Allah, o kung kani-kaninong Diyos na kanilang nakikilala. Datapwat, hindi nabibigyan ng pagpapahalaga ng mga tao kung ano ang tinatawag na kaugnayan nila sa iglesia. Ang maraming mga tao, ang talagang dahilan lang kaya may iglesia para matawag lang ng mga may takot sa Diyos. Ibang mga bagay wala na. Basta ako active member, ako pa nga officer, ako pa nga ang sekretary, ako pa nga diakono, ako'y diakonisa sa aming iglesia. Para masabi ng mga tao na sila'y mabubuting tao, mga banal, ang iba naman, meron pang mga palamuti sa dibdib, malalaking krus. Yung ibang mga tao, laging may dalang Biblia. Yung ibang mga tao, laging nakaputi ang kanilang mga damit. Dadapot, ano ba? Ang kaugnayan at kahalagahan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating mga tao. Pagkatapos na maunawaan natin, mahalaga ang pangalan. Yung pangalan lamang na Diyos at Kristo Jesus ay maliligtas na tayo. Kaya nga, nang itayo niya ang iglesia, naliwanagan natin, ipinangalan niya sa kanila, sa kanyang sarili. Siya ang Diyos at nang magkatawan tao, Kristo Jesus, upang sa pangalan ni Jesus, 2:5-10 ng Pilipos, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa lupa, nasa langit, sa ilalim ng lupa. Wala nang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang iglesia na itinayo niya, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Gaano kahalaga ito? Ano ang kaugnayan? Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, basahin po muna natin o itanong muna natin sa Kanya bilang pasimula. Ayon sa Panginoong Hesukristo, ano po baga ang kalagayan nating mga tao dito sa lupa, sa buhay nating ito?
lalo na nga sa huling araw. Sa San Juan 16:33, ganito po ang sinasabi. Ang wika ng Panginoong Hesus. Ano ba kalagayan natin ngayon? No? Tayong mga tao. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo. Kung may mga Biblia kayo, basahin ninyo San Juan 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Bigyan po natin ng emphasis yung salita. Ang mga bagay na ito, sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa makatwid, sa Panginoong Hesukristo lamang makakasumpong ang tao ng kapayapaan. Alin po ba yung sinalita? At bakit? Mga kapatid, sa sanglibutan, ituloy natin ang pagbasa, sa sanglibutan dito, sa buhay natin ngayon, mayroon kayong kapighatian. Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Maganda po ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo. At isa po talagang katotohanan na ang buhay natin dito sa lupa, maging sino man tayo, mayaman, mahirap, babae, lalaki, matanda at bata, marami tayong kapighatian. Marami tayong suliranin, marami tayong problema sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga manugang, mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, sa ating kapwa-tao. May problema tayo sa trabaho, may problema tayo mga magulang at mga kapatid, kung minsan sa atin sariling mga katawan lupa. Inaalipin tayo ng sari-saring karamdaman. Katulad po ng inyong lingkod, ako'y diabetiko, hypertensive, at sari-saring nararamdaman na natin. Sa sanglibutan, marami tayong kapighatian. Pero dito, ang wika ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong mga loob, aking dinaig ang sanglibutan. Sa makatwid, ang kalutasan ng anumang problema natin sa lupa, hindi po natin matatagpuan sa sino mang mga tao o alinmang mga bagay, maliban na lamang po sa ating Panginoong Hesukristo. Nasa Kanya ang kapayapaan. Nung araw pa, pinagbilinan na niya tayo. Ito'y sinalita ko sa inyo nung una pa upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan. At ang kausap niya yung mga apostol at sa talaga naman sa katotohanan, maraming pagkakataon, hindi lang minsan sinabi ng Panginoon ito sa kanila. Datapwat ito'y inuulit sa atin sa huling araw para tayo, tulad ng mga unang banal, ay sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, na Siya lamang ang dapat nating kilalanin na kinaroroonan ng ating kapayapaan, kalutasan ng problema, kagalingan ng karamdaman at ng lupang katawan, mga magulang at mga kapatid. Ano ang sinasabi ng ibang mga apostol tungkol sa kalagayan ng sanglibutan sa huling araw? Sa San Juan po, unang aklat ni Apostol Juan, 1 John 5:19. Unang Juan 5:19, basahin natin. Nalalaman natin na tayo ay sa Diyos. Ang nagsasalita po ay banal ng Diyos. Ito'y anak ng Diyos, si Apostol Juan. Na nalalaman natin tayo, at yung tayo na kinakausap, mga miyembro po ng katawan ni Kristo ng unang kapanahunan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nalalaman natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ang buong sanglibutan po, ang wika ni Apostol Juan, ang buong sanglibutan, the whole world, nakahilig sa masama. Totoo po ba iyan? Akin na lamang gagawing halimbawa sa inyo ang kasalukuyang nangyayari ngayon. Ang buong sanglibutan ay patuloy na bumabaksak ang ekonomiya o ang kabuhayan. Ang buong sanglibutan, ang lahat ng mga bansa ay nasa kapighatian, maraming nawawalan ng hanap buhay, maraming nagigiyagis, maraming nalulungkot, nalulumbay, maraming may mga karamdaman, lalo na nga karamdamang walang kagalingan.
Maging sa mga halaman, maraming mga peste ang mga gugulayin. Nababasa natin yan. Maging ang mga isda sa dagat. Bilyon-bilyon tonelada kung haltakin sa mga ilog at mga dagat, katulad ng nangyari sa Pilipinas, nangamamatay ang mga isda. Ang mga hayop nangamamatay na pepeste. Ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. At kung ano po at bakit, anong dahilan, tinan ninyo ang pagpapatuloy ng pagbabasa. 2:16 ng unang Juan din. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay ang mga masasamang pita ng laman. Ang masasamang pita ng mga mata, ang kapalaluan sa buhay, kayabangan yon, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Ang sanglibutan ay lumilipas, makinig tayong mabuti. Ang kalagayan natin ngayon, ito na ang pasimula ng paglipas, pagkagunaw ng mundo. Lumilipas at ang masasamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahanan magpakaikailanman. Napakaganda ng itinuturo sa atin sa aralin nating ito. Ang kalagayan nating mga tao, mga kapatid, ang buong sanglibutang ating kinatatayuan nakahilig po sa masama. Kumbaga sa isang punong kahoy ng kawayan na talagang nakahilig na sa pagbaksak. Isang puno, alimbawa, dahil masama na ang kanyang kalagayan, mahina na yung kanyang mga ugat, nakakiling na siya sa kaliwa o sa kanan, talagang babaksak na. Ang sanglibutan matatapos na. Bakit nga po? Sapagkat ang lahat ng naririto sa sanglibutan puro kasamaan. Puro kaisipan ng laman, masasamang pita, maging ng mga mata, at mga kapalaluan sa buhay. At kung bakit ito ang dahilan, sinabi sa atin, 2:17 ng unang Juan din, ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, dadapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos sa makatwid. Dahil sa paggawa ng masama ng mga tao, kaya lilipas na ang sanglibutan. Pero yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, yung sumusunod sa mga utos at aral ng Diyos, sila'y mananatili magpakaikailanman. At kung paano nga mananatili, alam natin, sa ikalawang pagparito, kung tayo po ay nanatili sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Tayo, kung tayo'y gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang maraming mga tao sa huling araw na tila baga hindi po nag-aalaala sapagkat maraming salapi. Tulad na nga ng mga mayayaman na may mga katungkulan sa mga gobyerno. Ano sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga mayayaman sa huling araw? Sila ba ay makaliligtas sa patuloy na pagbaksak ng ekonomiya ng buong sanglibutan at paglipas ng sanglibutan? Sa Ecclesiastes po 5:13 ay ganito ang sinasabi. May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Alin yan? Ito nga, ang mga yaman na iniingatan ng may-ari niyaon. Ang mga mayayaman ang tinutukoy, nakita ko isang bagay na kasamaan sa mga mayayaman na ano? Ito nga ang mga yamang iniingatan ng may-ari niyaon ay sa kapahamakan niya. At ang mga kayamanang yaon, 5:14, Ecclesiastes, ang mga kayamanang yaon ay nawawala ng masamang pangyayari. Masama rin ang kauuwian ng kayamanan ng mga mayayaman. At kung siya'y magkaanak ng lalaki, walang maiiwan sa kanyang kamay. Dadapwat, ang kinukuha natin dito mga magulang at mga kapatid, maging ang mga mayayaman po hindi makakataka sa kapighatian. At yung mga mayayaman na yon, nang inaasahan nila'y salapi nila, akala nila'y makakapagligtas, maging ng kanilang mga kaluluwa, sa ikalawang pagparito, yun po mga magulang nauuwi sa wala. Nauuwi po sa wala, maging mga pinanghahawakan ng mga tao na ikaliligtas nila yung mga kayamanan, ginto, pila.
mga kapurihan at mga karangalan, at ang nakalulungkot dito sa kapahamakan, ang katapusan noon, kapahamakan din nila. Mapait po ibubunga sa kanila. Kaya nga nakikita natin, ang daming mayayaman, hino-hold up, pinapatay, mga magulang, at ginagawa ng masama para yung kayamanan nila makuha ng mga masasamang tao. Kaya napakahirap po ngayon yun lamang isang simpleng tao na meron lang magandang relos, tatawid lang ng lansangan hinohold pa o hinahablot. Ang iba pinapatay pa at kinukuha yung kanilang mga cellphone, yung kanilang mga relos, at kung may pera sa bulsa, kinukuha pa yon. Kaya yung mga kayamanan na yon, gaano man kalaki, gaano man kaliit, ang wika ng banal na kasulatan, kapag yan ang pinagtuunan nating mga tao, ay nauuwi rin sa wala at sa tinatawag na ikapapahamak pa. Sangayon po kay Apostol Pedro naman, tignan po natin, mga magulang, sa makatwid na liwanagan natin ang sanglibutan na kahilig sa masama, at maging mga mayayaman talagang sasapitin din ng tinatawag na pagka wika nga siphayo at mga problema sa buhay. Ang tanong po natin ay ito. Ayon sa Apostol Pedro naman sa kanyang unang Pedro 1:24, saan tayo inihahalin tulad ng Diyos? Sapagkat ang lahat ng laman tayong tao ay gaya ng damo. At ang lahat ng kanyang karangalan gaya ng bulaklak ng damo, ang damo natutuyo, ang bulaklak nalalanta. At kay Apostol Santiago 4:14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga ay isang singaw, nasa sandaling panahon lumilitaw at pagdaka ay napapawi. Sa makatwid, ang mga apostol tulad ni Pedro, nagsasalaysay ngayon at nagtuturo sa atin na tayong mga tao ay para lamang mga damo. At ano man ang ating taglay, maging ang ating mga karangalan, kayamanan, gaya lang ng bulaklak ng damo na natutuyo at nalalanta. At hindi nga po natin nalalaman kung ano ang mangyayari sa atin bukas, ayon kay Santiago 4:14. Kayo nga na hindi nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Katulad lang kayo ng isang singaw. Alam ba ninyo yung singaw? O yung singaw natin sa labi. Di ba kung minsan, lalo na kung tag-init, singaw. Sisingaw yan, tatambok, sasakit. O pagkatapos ng 1-2 araw, nawawala. Gayon tayong mga tao. Tulad lang sa singaw, tulad lang sa isang halaman, tulad lang sa isang bulaklak. Sa isang sandali, tayo ay namumukadkad, sa isang sandali, tayo biglang nalalanta. At ayon kay Apostol sa mga unang banal din ng Diyos, kay Propeta Job, sa 14:1, buksan ninyo ang Biblia ninyo, tao na ipinanganak ng babae, ako kayo, pinanganak tayo ng nanay natin. Sa kaunting panahon, ay sumisibol. Sa kaunting araw, ipinanganak tayo ng ating ina, at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas rin naman siya. Tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Sa makatwid, maging ang mga unang propeta, ang mga apostol ng Panginoong Jesucristo, iisa ang kanilang itinuturo, iisa ang kanilang iniaaral. Ang lahat po ng tao ay lipos ng kabagabagan at ng kapighatian sa lupang ito na ating ginagalawan. At tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang kanyang wika, sa akin mayroon kayong kapayapaan. Sa sanglibutan, lipos kayo ng kabagabagan, ng kapighatian. Pero dadaigin niya ang sanglibutan, mga kapatid. Sa makatwid, ngayon ay nakikilala natin na talagang walang wika nga makasasalba sa mga problema sa buong sanglibutan. Lahat ng tao, lahat. Maging kami sa loob ng iglesia. Mga magulang at mga kapatid, may problema rin kaming personal. May problema kami sa asawa, may problema sa mga anak, sa mga manugang. Lahat ng bagay problema. Bakit? Itong nasa Biblia.
Ang sanglibutan ay lipos ng kabagabagan. Ngayon, ang tanong natin, sa ganitong kalagayan nga nating mga tao, ano po ang marapat na pag-ukulan natin ng pansin? Ano ang dapat na bigyan natin ng pagpapahalaga? Ang sagot po ay sa Colossus 3:2. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sino po nagsasalita rito? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ang sugo sa kahintilan o mga bansa na labas ng bansa ng Israel. Siya po ang ilaw sa mga hintil. Siya po ang nagpapaliwanag ng Biblia sa mga hintil na mga hindi mga Hudyo't hindi mga Israelita, mga kapatid. Siya po ang siya ang isinugo ng Diyos doon ng kanyang kapanahunan para maunawaan nila kung paano ang mga tao ay magkakaroon ng kapayapaan. At ito nga ang kanyang sinabi, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, nasa kanya ang kapayapaan. Ano ang paraan? 3:2 ng Colossus, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ilalagak natin, ibibigay natin ang alin? Ang ating isip. Yung ating isip. Ibibigay natin, ilalagak natin sa mga bagay na nasa itaas. Mga kapatid, paano nga po ba yan? Paanong paraan? Ang paglalagak o ang pagbibigay natin sa kaitaasan ng lahat sa ating mga buhay sa balat ng lupa. 6:19 ng San Mateo, ang Panginoong Jesucristo ang magsasaysay. Huwag kayong magtitipo ng mga kayamanan sa lupa. Ito po, makinig kayo. Huwag kayong magtitipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito sumisira ang tanga at ang mga kalawang. At dito nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Totoo naman po yan pati nga mga bangko Akala mo yung iniipon mo sa napakaraming mga taon, inilagay mo sa bangko, akala mo wika nga ay safe na, hindi na mananakaw, hindi masusunog, nasa loob ng bangko. O hindi ba nalalaman natin yan Maraming mga bangko mga kriminal din ang mga nagpapalakad at mga may-ari niyan. Ilang bangko na ang biglang nawala, ilang bangko na ang biglang nagsara, nawala yung pera ng mga tao. O hindi ba? At bukod doon, bangko, araw na araw, katanghaliang tapat, pinapasok din ang mga hold-upper, pinapatay pa yung mga empleyado at kinukuha yung pera. Kaya tama ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa na dito sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. At bagaman makaligtas dyan sa mga magnanakaw, kinakain naman ang tanga at ng mga kalawang. Kinakalawang po, mga magulang at mga kapatid. Paano tayo makapagtitipon at paano natin mailalagak sa langit sa itaas ang ating pag-iisip? 6:20, San Mateo rin. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa makatwid mga magulang at mga kapatid, ang pinakawika nga maaasahan natin na dapat nating wika nga pagdeposituhan ng ating kayamanan. Makinig po tayong mabuti hindi ito materyang kayamanan, hindi po yung mga literal na salapi ang iipunin, sapagkat ito'y sa langit. Ang wika ng Panginoon, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doon ay hindi sumisira ang tanga kahit ang kalawang, at do'y hindi naguhukay ang magnanakaw. Mga tagapakinig po namin, ang iipunin natin ang mga gawang kabanalan. At kung ano-ano nga yung mga gawang kabanalan, itinuro sa atin ang pangunahing utos,
iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong buhay. Ang Diyos walang laman, walang buto, espiritong tunay na tunay. Paano natin maiibig? Ang ikalawa ay ito ang wika ng Panginoon. Iibigin mo ang iyong kapwa-tao gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang masama sa iyo, huwag mong gagawin sa iyong kapwa mo, sa kapwa mo. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang 2 tapyas na bato at ang mga kautusan ng mga propeta. Yun lang. Gagawin natin yun sa ating buhay. Iibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip natin at sa pamamagitan din ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Na kung liliwanagin lang, lagi nating uunahin ang katungkulan natin sa Diyos, ang purihin siya, ang sambahin siya, ang pag-ukulan siya ng panahon. Sa Efeso 2:10, alam natin, tayo ay ginawa ng Diyos sa kanyang larawan, nilalang tayo para kay Kristo Jesus, para lumakad sa mga mabubuting gawa na inihanda niya nung araw pa upang siya nating lakaran. At ang lahat po ng mabubuting gawang yon, isinusulat po yon sa langit. Yun ang pag-iipon ng mga kayamanan sa langit at hindi po nanakawin ng sino man. Mga magulang at mga kapatid, ibig ko pong maunawaan nating lahat, ang relihiyon natin, naunawaan natin, ang panunumbalik natin sa Diyos, ang pakikipagkaugnay natin muli sa Diyos, personal ng bawat isa sa atin. Hindi po tayo maililigtas ng sino man tao, ako, kayo, tayo sa ating sarili kung gagawa tayo ng mga gawang kabanalan. At hindi tayo aasa sa tao. Hindi tayo mangungumpisal sa tao, hindi tayo hihingi ng tawad sa tao. Hindi po maaaring makapagligtas ang tao. Kahit na sabihin mong, wika nga, Papa sa Roma yan, obispo yan, pare yan, lalo na, nako wala. Ang Panginoong Jesucristo lang ang kinaroroonan ng kapatawaran at ng katubusan ng ating mga kasalanan. Mga kapatid. Kaya nga sa 16:26 ng San Mateo, kung bakit ayaw ng Diyos tayong mga tao pag-aksayahan natin ng panahon yung mga pagtitimpok, pag-iipon ng mga kayamanan. Tinanan niyo ang kanyang sinasabi. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang kaluluwa? O ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Maging bilyonaryo ka man. Si Bill Gates ka man, o ikaw man isang bilyonaryo, napakayaman mo, pero magkaroon ka naman ng sakit na ikamamatay. Hindi ba marami tayong naririnig na ganyan, makapangyarihan tao, mayayaman, mararangal ng mga tao, nung mamatay na wala, parang bulaklak, parang halaman, parang damo, biglang natuyo. Ganyan tayong mga tao. Kaya nga, ang ibig ituro sa atin ngayon, una sa lahat, pagpahalagahan natin ang ating sariling mga kaluluwa, ilagak ng ating puso't isip ang ating kapalaran dito, doon sa langit, sa pamamagitan ng mga pagtupad at mga pagsunod sa kanyang mga utos at palatuntunan. Mga kapatid, minsan nga ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng isang talinghaga. Sa San Lucas 12:15, basahin ninyo, sinabi niya, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Siya'y nagsaysay sa kanila ng isang talinghaga, ang lupa ng isang taong mayaman namumunga ng sagana, at inisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala na akong mapapaglagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan, gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa ko, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka na, kumain ka na, uminom ka na, matuwa ka na. Dadapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Makinig kayo.
At ang mga bagay na inihanda mo, mapapakanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, kayamanang materya, ay hindi mayaman sa Diyos. At hindi mayaman sa Diyos. Makatwid, yung pag-iimbak ng kayamanan sa lupa, hindi nakapagpapayaman ang kaluluwa natin sa langit yan. Ito, napakagandang talinghaga ng Panginoon. Kaluluwa ko, magsaya ka na, magpasarap ka na, uminom ka na, maglasing ka na. Kumbaga sa atin sa huling araw, magpakaligaya ka na, mayamang-mayamang ka na. Dadapat dumating ang tinig ng Diyos. Haling! Sa gabing ito, kukunin ko ang kaluluwa mo, ang kayamanan mo, mapapakanino kaya? Gayon, ang nagpapayaman sa lupa ng materyang kayamanan, sa Diyos, sila ay mga pulube, mga kapatid. Mga walang panahon yan. Sa iglesia, walang panahon sa pakikinig ng aral, walang panahon sa paglilingkod sa Diyos. At kalimitan, nakikita natin mga tao, sobra-sobra na ang sweldo, ang lalaki na ng pera, ang dami nang naiipon, overtime dito, overtime pa rin yan. Maski araw ng linggo, wala man lang panahong makinig ng mga salita ng Diyos. Mga iginagalang na mga kapatid, kahabag-habag ang kalagayan ng mga tao sa lupa. Sa sanglibutan, lipas kayo ng kapighatian. Dahil dito, papaanong mga kaparaanan ang itinuturo ng Biblia upang tayo makapagtipo ng kayamanan sa langit habang nabubuhay pa tayo, mga magulang, para makatiyak tayo. Tulad ng binanggit ni kapatid na Cirilo kanina lamang, ang lahat ng gawang kabanalan natin, ang pag-ibig sa kapwa, ang pag-ibig sa Diyos, ang pagsunod sa kanyang mga utos, yun ay pag-iipon ng mga gawang kabanalan. Habang tayo gumagawa ng gayong mga gawang kabanalan at nag-iipon sa langit, ano ang itinuturo ng Panginoon Diyos na dapat nating hanapin muna? Ito po, Jeremias 6:16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang dating daan, ang dating landas, kung saan naroroon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit sinasabi ng mga tao, hindi kami lalakad doon. Talagang matitigas ang ulo ng mga tao. Kami nga po rito, libre na kami nagpapadala ng mga CD-ROM. Hindi namin ipinanghihingi ng limos ang Diyos, ang aming Panginoong Jesucristo, para tumulong kayo sa amin, sapagkat nabubuhay kami sa pananampalataya. Tulad ng sinasabi po sa San Mateo 10:8, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad. Gayon po kami sa huling araw na ito. Kami po sa kabila ng aming mga kahirapan, kami ay nagsisipag wika nga ambagan para may maipambili kami ng CD-ROM, ng selyo, ng envelope, para makarating sa aming mga minamahal na kapwa-tao namin ang katotohanan ito, at ito ang aming pag-ibig sa inyo. Ito ang pag-ibig namin sa Diyos, na kayo ay bigyan ng tinatawag na mga libreng aralin na sa pamamagitan lamang ng salita ni Kristo, maging kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagpasok po sa langit, libre, mga kapatid. Kaya nga, anong ipinag-uutos habang tayo gumagawa ng kabanalan? Hanapin natin ang dating daan. Ipagtayo na natin ang magsitayo na tayo sa mga daan, ang wika, magsitayo kayo sa mga daan at ipagtanong na ninyo, magsitingin kayo kung saan naroon ang dating daan. At kung bakit ito'y mahalaga, sa Kawikaan nga po, 14:12, may daan tila matuwid sa tao, pero ang dulo ay kamatayan. At naliwanagan nga po natin, kapag binabanggit yung salitang daan, ang ibig pong sabihin, daanan ng buhayan. Yun ang sinabi sa Efeso 2:10, tayo ay kanyang gawa, nilalang kay Kristo para lumakad sa mga mabubuting gawa. Yun ang dadaanan natin. At yung daan na yon, hindi po literal na daan na kalyahon. Alin nga po baga yan daan na tinutukoy? Buksan po natin Aklat ng Mga Gawa 22:4. Apostol Pablo ito, kasaysayan ni Apostol Saulo. Nung araw ang pangalan niya ay Saulo.
Kaya lang naging Pablo, nang tawagin po siya sa daang Damasco ng Panginoon, habang pinag-uusig niya, itutuloy ko po ang ating pag-aaral. Gawa 22:4. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at ang mga babae, gayon din mga magulang, ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Sa makatwid, itong daan na ito, aking pinag-usig ang daanan ito, hindi po literal na daan, ito po ay samahan ng mga tao. Dahil may mga lalaki at babae, pinapasok niya sa bilangguan, at ang iba ay pinapapatay niya. Alin nga ito? 1:13, Galasias. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung papaanong aking inusig na malabis at nililipol ang mga iglesia ng Diyos. Magsitayo na kayo sa mga daan. Ipagtanong na ninyo ang dating daan. Hanapin na ninyo ang dating daan, at kung masumpungan ninyo ang dating daan, lumagay na kayo roon, tumayo na kayo roon, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ang wika ng Jeremias 6:16. Ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ang ibig sabihin, pag nakita na natin yung daan na yon, alin yon? Yun ay iglesia. Alin yung iglesia na yon? Iglesia ng Diyos na pinag-usig ni Pablo. Ang mabuting daan. Masusumpungan natin sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Sino nga po ang nagtayo nito at presidente nito? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Mga kapatid, naroon sa iglesia ng Diyos na itinayo ng Panginoong Hesukristo? 1:14, kinaroroonan ng katubusan at ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano ang opisyal na pangalan ng Iglesia ng Diyos? 1 Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Yun po ang original. Yun ang pinagtayuan, yun ang dako, nandoon ang Jerusalem ng Judea. Nasa Jerusalem ng Judea ang Panginoong Hesukristo. Nang sabihin niya kay Pedro sa San Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia sa malaking batong ito. Kaya yun po, dumami yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pangangaral ng Panginoong Hesukristo at ng 12 apostol. Yun po ang tinatawag na iglesia na itinayo sa Jerusalem ng Judea kay Kristo Jesus. 2:14. Kaya ang ginagawa na lamang natin sa huling araw na ito, para tayo makapag-ipon ng mga kayamanan sa langit, tinutularan natin ang mga unang mga banal, mga tagapakinig po namin. At sa ating mga wika nga, nangatutuhang ito, ano pa ang ipinakikilala na isang wika nga dapat itawag sa iglesia? Ang wika ng mga santong sulat po ni Pablo kay Timoteo 3:15, basahin po natin. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na naugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin ba ang bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Sino ba ang Diyos sa iglesia ng Diyos, na bahay ng Diyos? Na buhay. Buhay ang Diyos natin dito. Ano naroon sa iglesia ng Diyos na buhay? Haligi at suhay ng katotohanan, the pillar and the foundation of truth. Narito po, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Diyos na buhay, at sa iglesyang ito, naririto ang haligi, naririto ang suhay ng katotohanan. Bakit po?
sapagkat si Kristo ang presidente ng iglesia. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ako ang katotohanan, sa makatwid ang katotohanan, naririto sa loob ng bahay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung magkagayon, pagkatapos na maunawaan natin na yung palang bahay ng Diyos, yung palang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun palang katawan ni Kristo, mga kapatid, ay napaka-mahalaga. At ang kaugnayan pala nito sa atin, kinakailangan pala dito tayo gagawa ng kabanalan. Kung babasahin ninyo yung Esdra, mga kapatid, anumang ipinag-uutos ng Diyos, anumang kabanalang ipinag-uutos ng Diyos, ay gagawing lubos sa loob ng bahay ng Diyos, na siya nga pong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Esdra 7:25. Basahin po ninyo, mga kapatid. Tunay ba yan? Kunin ninyo mga Biblia ninyo, mga magulang at mga kapatid. Sa 7:23 po pala, ipagpatawad ninyo, ako po ay inyong ituwid, 7:23 ng Esdra. Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit? Ano ba utos ng Diyos ng langit? Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ano ba ang mga kayamanang iipunin? Mga gawang kabanalan, pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa Kanyang utos, pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit ay gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sa makatwid, mayroong bahay. Ang Diyos ng langit, may bahay dito sa lupa. Alin nga po yung bahay ng Diyos na yan? Napakinggan nga po natin sa unang Timoteo 3:15, sa iglesia ng Diyos na siyang bahay ng Diyos na buhay. Naririto ang haligi, narito ang suhay ng mga salita ng Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. Dito natin gagawin ang mga gawang kabanalan. At sa Hebreo 3:6, datapwat si Kristo ay gaya ng anak. Ang Panginoong Jesucristo, gaya ng anak, ay pangulo sa bahay niya. Makinig kayo. At ang bahay niya ay tayo. Tayong mga tao ang bahay niya. Hindi po tumitira ang Diyos sa mga bahay na mga ginawa ng kamay ng tao, sa mga katedral, sa mga kapilyang may krus, sa mga kung ano-anong mga materyang bagay. Hindi po tumitira ang Diyos dyan. Ang bahay ng Diyos, tayo. Sa puso natin tumitira ang Diyos, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga budhi. Kung iniibig natin siya, sinusunod natin ang kanyang kautusan, at iniibig natin ang ating kapwa, na hindi tayo gumagawa ng masama sa kaninuman. Kung paanong ibig natin na mabuhay tayong mapayapa at magkaroon ng buhay na walang hanggan, gayon din ang ginagawa natin sa ating mga kapwa-tao. Kaya po kami nangangaral. Dahil mahal namin kayo at ayaw namin na mapalungi ang inyong mga kaluluwa sa ibang mga aral o sa ibang mga daan o sa mga maling mga iglesia. Mga kapatid, sa makatwid, ito'y tinatawag na bahay ng Diyos. Ito'y katawan ni Kristo, mga magulang at mga kapatid. At sa unang Pedro 2:9 hanggang 10, basahin ninyo, tinatawag ding makahari, bansa, banal, bayang, pag-aaring sarili ng Diyos. Ang alin? Ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Siya may-ari nito, hindi ito pag-aari ni Martin Luther. Hindi ito pag-aari ng mga Manalo. Hindi ito pag-aari ng mga Kiboloy. Hindi ito pag-aari ng kung sino-sinong mga pangalan ng tao, mga kapatid o ng mga bayan. Ang may-ari ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang bahay, kanyang sariling kaharian sa lupa, na naririto ang katubusan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa, walang iba kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa aklat ng mga gawa 20:28, He purchased with His own blood. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nga, paano ito lubos na pinatutunayan ng mga apostol, na katulad po ni Apostol Pablo, na talagang ang daan ng ito ang ipinahanap sa atin. Bakit?
Bakit sa daan na ito? Bakit sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dapat tayong magbigay ng pagpapahalaga, mabuhay na may katwiran at may kabanalan, mga kapatid, at hindi sa ibang iglesia o sa ibang daan? Unang Korinto 12:31, dadapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob. At itinuturo ko sa inyo, ayan na, itinuturo ko sa inyo ang isang daan na kagaling-galingan. Yan po ang daan na kagaling-galingan. Daan, iglesia, wala na pong gagaling dito. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga iginagalang na mga kapatid. Ngayon, tanungin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tunay ba na kung tayo po ay maglilingkod sa Kanya, lalapit sa Kanya, sa ilalim sa Kanya, at kikilalanan natin siya na Diyos at tagapagligtas at pastor at obispo ng ating mga kaluluwa, talagang magkakaroon tayo ng kapahingahan o kapayapaan o buhay na walang hanggan? Mateo 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo, ayan, mag-aral kayo sa akin, ang wika ng Panginoong Hesus, parito kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo, mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Salamat sa Panginoong Hesus. Napakasarap pakinggan. Paparito lamang tayo sa Kanya. Lalapit tayo sa Kanya. Saan ba naroon ang Panginoong Hesukristo? Presidente ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang wika pa ng Panginoong Hesukristo, kung saan ako naroroon, doon ang lingkod ko. Sino ba ang lingkod ng Panginoon? Tayo na ibig yumaman sa langit. Ako, kayo. Kung ibig ninyong yumaman sa langit at magkaroon kayo ng kapayapaan, papasok tayo sa bahay ng Diyos. At doon tuturuan tayo ng Panginoong Hesukristo, mag-aral kayo sa akin. Kaya nga tayo nakikinig ng salita ni Kristo. Ang salita lamang ng Panginoong Hesus ang maglilinis sa atin. Sa San Juan 13:15, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Hindi tayo mababanal ng utos-aral ng mga tao. Lalong hindi tayo babanalin ng mga utos-aral ng mga demonyo, ang wika ni Apostol Pablo. Mga kapatid, isa lang ang makapaglilinis, isa lang ang makapagbabanal sa atin. Alin? Ang pakikinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Romanos 10:17, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya, at ang pakikinggan ay ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napakaganda po. Ito po ang naliwanagan po natin. Napakahalaga po. Ang halaga ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Walang maitutumbas tayo, maging ang buong sanglibutan. Napakahalaga, ang ibig sabihin, napaka-importante ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa buhay nating mga tao. Kailangan tayo magbigay ng pagpapahalaga. Wala naman tayong gagawin, hindi naman tayo gagastos, wala naman tayong pangingilaga na tao. Sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang presidente natin, obispo, saserdote, pastor ng ating mga kaluluwa, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang wika nga niya, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumampalataya at mabinyagan, lubog sa tubig, baptism. Saan bibinyagan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Hindi po nabasa sa Biblia na ipangaral ninyong aking ebanghelyo, at ang sumasampalataya, binyagan ninyo sa pangalan ng Lutero, sa pangalan ng Protestante, sa pangalan ng Katoliko, sa pangalan kung ano-anong pangalan ng tao. Hindi po. Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak,
Kristo Jesus at Espiritu Santo. Nasan nga yan? Hindi po sa lahat ng iglesia yan. Saan lang? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napakahalaga po. Isa pang kahalagahan kung bakit kailangan ang tao maging kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang wika ng unang kronika o ikalawang kronika, 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. At sa Daniel 9:19, O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo ang iyong bayan. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban. Alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga anak, ang iyong mga tao, tinatawag sa iyong pangalan. Mga magulang at mga kapatid, kaya nga kailangan ang tao mabautismuhan, ipanganak na muli ng tubig sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa huling araw, ibabangon niya upang pagkalooban tayo ng kapayapaan at kapahingahan ng ating mga kaluluwa, hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon sa buhay na walang hanggan, sa tunay na buhay sa paraiso ng Diyos. Na ito po ang ating naunawaan at naliwanagan, ang kaugnayan at kahalagahan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa buhay nating mga tao sa lupa. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos, magmula ngayon at magpakaikailanman. At ngayon po, bago tayo lubusang maghiwa-hiwalay, dakilang Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa lahat ng katotohanan ng ipinagkaloob mo po sa amin. At bago po kami maghiwa-hiwalay, ipaabot mo po sanang muli sa aming lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang ipagkaloob sa ating lahat magmula ngayon magpakaikailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hanggang sa darating na mga araw po, kung tayo po ay binubuhay pa, maraming salamat po sa inyong lahat.